2. Ako po kasi long time avid fan ng Cinemalaya but first time filmmaker competing sa festival. Pag-resonate doon sa kwento. Siyempre masaya lang yung ikaw ng araw ay. Pagtas nila manood ng pelikula, yumayakap sila sa amin at nakikiisa na sila sa pinaglalaban ng pelikula. Ayun yung para sa akin ay pwede ko sabing success. Extend tayo kasi kailangan ng pelikula. Yung TY-TY lang. Hindi yun. May caveats din kasi. Bawal yung Tsaka, bawal nga ang overtime. Kung meron kayong unlimited budget, anong klaseng pelikula ang gusto ninyong gawin? Walang ganggang pasasalamat. Ayan! malalaman yun na rin. No? Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamaril. Umabot na sa 4, tatlo yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh, yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Masaganang umaga po sa ating lahat. Ako si Karen Oyong. Masaganang umaga, ako naman si Gilbert Ale ng Department of Agriculture. Samahan niyo kami sa isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating agrikultura. Tara na't alamin ang mga mahalagang balita at isyong may kinalaman sa ating pagsasaka, pangingisda at paghahayupan na nagbibigay sa atin ng masaganang pagkain sa hapagkainan. At kung kayo po ay naghahanap ng dagdag na kita, aba pwedeng-pwede kayong maging agripreneur. Gaya po ng ating mga itinatampok dito sa ating programa. Tutok lang po kayo para malaman ang proseso at mga benepisyo. Samantalang napapakinggan tayo sa DZRH at ang ating frequency, 666 kHz. Live rin itong napapanood sa DZRH TV. Ang mga cable channels po, Signal Channel 18, Sky Cable Channel 3, GSAT Channel 140, Converge Vision Channel 14. At naka-live stream din tayo sa DZRH Facebook at YouTube. Habang live rin ang audio broadcast sa DZRH.com. Mapapanood din tayo sa Facebook page ng Department of Agriculture at maging ng kanilang regional offices. So, partner Gibo, welcome back. Bagong setup tayo ngayon. Exciting, di ba? Oo, nakaka-excite, no? Lalo na kaming mga Gen Z, ano? Ay, wow, maka-Gen Z, ha? Ako rin naman na feeling Gen Z at looking Gen Z. Well, anyway, tungkol sa kabataan, ang ating pag-uusapan, kabataan sa agrikultura. Ayan, so exciting. So, maya-maya pag-uusapan natin yung Young Farmers Challenge, no? Isang programa ng Department of Agriculture. Ayan, tama. So, excited na po ang lahat. Pero bago yan, narito muna ang mga mahalagang balita mula sa Department of Agriculture. Balitang Agri. Bago
bagong pag-asa at mas malaking kita ang hatid ng pamahalaan sa mga mangingisda sa Bulan, Sorsogon. Sa itinatayong 96.7 na milyong pisong ice plant sa lugar para mapanatiling sariwa ang mas maraming isda, mabawasan ang mga nasasayang na huli at mapataas ang kita ng fishing community sa Bicol. Sa pag-inspeksyon kamakailan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan sa mga pasilidad ng PFDA Bulan Fishport Complex, kabilang na ang 60 metric ton ice plant at ice storage, binigyan diin ng kalihim ang halaga ng pagpapalakas ng cold chain network ng bansa. Ang bagong ice plant ay may kakayahang gumawa ng humigit kumulang 1,200 na bloke ng yelo na may timbang na 50 kilos bawat isa sa loob ng 24 oras na production cycle. Samantala, pinabibilis na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang expansion ng Fishport at inaasahang matapos ito sa susunod na taon para maging isang modern fisheries at agri-logistics hub na magsisilbi sa Timog Luzon at mga kalapit probinsya. Samantala, mariing inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang mahalagang papel ng pamumuhunan para sa reforma sa agrikultura. Sa nagdaang Food Security Forum ng Economic Journalists Association of the Philippines, binanggit ng kalihim na maraming panahon nang itinuring ang agrikultura bilang industriya ng nakalipas, sa halip na kilalanin bilang insurance policy para sa ating kinabukasan. Pero aniya, nagbago na ito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan halos dumoble ang budget ng DA mula sa 117 billion pesos noong taong 2022 patungo sa 215 billion pesos ngayong taon. Giit pa niya, ang dagdag na pondo ang sumusuporta sa farm mechanization, irrigation, research laboratories, hatcheries, cold chain facilities, digital infrastructure at post-harvest systems na inaasahang magpapataas ng produksyon at magpapababa sa pagkalugi at presyo ng pagkain. Sa iba pang kaganapan na inilunsad kamakailan ng Department of Agriculture sa tulong ng South Korea, ang bagong digital platform upang mapabilis ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga Pilipinong magsasaka. Ang agriculture-based Central Data Ecosystem Platform na nabuo sa pagtutulungan ng Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs ng South Korea at ng Korean Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fisheries ay inaasahan ding magpapahusay sa supply chain monitoring at magpapatatag sa presyo ng pagkain sa pamamagitan ng mabilis na paggawa ng desisyon batay sa datos o ebidensya. Ayon sa DA, ang nasabing hakbang ay isang malaking tagumpay sa digital transformation ng ahensya dahil sa pinagsama-samang datos sa agrikultura sa iisang platform na magiging batayan ng policymakers, regional offices at frontline workers. Ito ay inaasahang magdudulot ng mas mahusay na mga plano, polisiya at implementasyon ng mga programa habang pinapalakas din ang food security ng bansa. Sa aming pagbabalik, Young Farmers Challenge program ng pamahalaan, susi sa mas masigla at mas inklusibong kinaharap ng agri-sektor. Huwag po kayong aalis. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Let's all be responsible. Paano? Simple lang, sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, pati baba ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan, mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na, makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Let's all be responsible. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride for Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay. Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa ating Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Nagbabalik po ang Masaganang Pinas. At sa harap ng posibleng labor shortage ng mga Pilipinong magsasaka dahil sa kanilang tumatandang populasyon, kinakailangan ng tulong ng bagong henerasyon na para mapanatili ang masaganang agrikultura. Para tugunan ang suliraning ito, inilunsad ng pamahalaan ang Young Farmers Challenge Program para hikayatin ang mga kabataan na makilahok sa agri-fisheries enterprises. Sa ilalim ng programa, hindi lamang financial grant, kundi pati pagsasanay, mentoring, market exposure at iba pang benepisyo ang pwedeng matanggap ng mga magwawagi sa kompetisyon. Kilalanin ang ilan sa YFC winners mula sa Young Farmers Challenge na ngayon ay umaarangkada na sa kanilang mga negosyo. Alagang GA. Mahalaga ang gampanin ng kabataan sa kinabukasan ng agrikultura dahil sila ang susunod na henerasyon na magtataguyod ng seguridad sa pagkain ng ating bansa. Ngunit marami pa rin ang may limitadong pagtingin sa agrikultura at hindi mulat sa napakalawak na potensyal nito. Kaya't ang Department of Agriculture naglunsad ng mga programang layong hikayatin ang kabataan na subukan at tuklasin ang mga oportunidad dito, katulad ng taunang Young Farmers Challenge. Si Queen Anne Saiza Salayo na tubong Lukban, Quezon ang nasa likod ng social enterprise na Banahaw Creations na itinanghal na national winner sa upscale category ng Season 5 ng Young Farmers Challenge ngayong 2026. Si Banahaw Creations po ay nagsimula po bilang thesis ko noong ako po ay nag-aaral pa lamang sa UPLB. And ang pangunahing produkto po namin ay pangsapaw sa bahaw, which is, I am very proud to say that this is the first model in the Philippines po na fried rice seasoning paste po. Tampok ang iba't ibang lasa ng mga paboritong lutong Pinoy at gawa sa mga sangkap na kinukuha ni Saiza mula sa mga lokal na magsasaka sa kanilang lugar. Sa pamagitan ng pagpoproseso ng mga produktong agrikultural, hindi lamang niya naiaangat ang halaga ng mga ito, kundi pati na ang kabuhayan ng maliliit na magsasaka. Bilang agribusiness, hindi lamang po kami bumibili ng ani. Pinapataas po namin ang value nito sa pamamagitan ng food processing. At sa ganitong paraan po, nadadagdagan po ang demand para sa lokal na ani. So mas dumadami pa po yung benta po ng ating mga magsasaka. Ganito rin ang kwento ng 22-year-old na si Ezraela Trosado at ng kanyang Timplados Gourmet Sausages na nagsimula rin sa isang school project. Kung pupunta po kayo sa sausage aisle sa supermarket, usually yung mga sausage flavors po na ating makikita ay nakikater sa Western European flavor profiles. Wala akong nakitang representation ng ating local dishes such as yung mga iconic dishes such as like adobo, sisig, ganyan. So parang nakita ko another convenient option is that I convert these complicated dishes into a convenient format which is sausages. Nagsimula man sa maliit na puhunan, buong tapang na pinasok ni Ella ang pagdinegosyo kasabay ng kanyang pag-aaral. At nang malaman ng tungkol sa Young Farmers Challenge, agad siyang sumali at kalaunan nga'y napasama sa mga national finalists para sa startup category. I just started it like October 2025. Tapos now, parang ang layo na ng narating ko with the help of YFC. I was able to invest in equipments that I won't be able to procure with my own capital, and also I was able to participate sa mga well-known events for further exposure ng aking product. Ang business partners namang sina Eldrin Lee at Skyrene Bacalso, gamit ang kanilang pinagsamang kaalaman sa siyensya at pagnenegosyo, ay naglakas loob na subukan ang urban farming sa loob ng isang maliit na condominium unit sa Santa Mesa, Maynila, na buo ang kanilang social enterprise na Nama Microgreens. Yung Nama Microgreens po ay isa pong urban farm dito po sa Manila. Ginogrow po natin ay mga microgreens or mga
mga baby vegetables po. Usually, ginagamit po sila sa mga garnish, sa mga appetizers, mga pasta. Hindi pa po ganun kaalaman ng madla, pero 40 times more nutritious po yung microgreens compared po sa mga ibang vegetables. Dahil po sa kakulangan po natin sa mga magsasaka, sa sustainability, nakita ko po yung potential ng pag-convert po ng mga urban areas na pwede pa pala itong magamit bilang pagsasaka. Isa ang Nama Microgreens ni Eldrin at Skyrene sa mga itinanghal na regional winners ng Young Farmers Challenge para sa startup category noong 2021 at sa upscale category noong 2023. Ngayon po si Nama Microgreens ay nasa growth stage. Ngayon po ay nag-expand na po kami hindi lang sa Manila, meron na din po kami sa Cebu. Para kina Saiza, Ella, Eldrin at Sky, higit pa sa mga financial grant ang naitulong sa kanila ng pagsali sa Young Farmers Challenge sa pamamagitan din ng mga pagsasanay, mentoring, market exposure at iba pang suporta, mas nahasa ang kanilang kaalaman sa pagnenegosyo. Patunay ang kanilang mga kwento na sa tamang diskarte, sipag at pagpupursige, hindi hadlang ang edad upang magtagumpay sa larangan ng agrikultura. Malawak ang agricultural value chain, kaya hindi lang pagtatanim ang pwede natin pasukin. May opportunity sa processing, marketing, product development, at definitely entrepreneurship. Ang pinaka-importante po ay alam nyo po kung ano yung parang passion nyo. Yung youth po kasi, isa sa magli-lead po sa magiging kinabukasan ng society. So, napaka-importante po na talagang piliin natin yung nararapat. Napawaw talaga ako habang pinapanood ko ito kasi ang galing ng mga ideas ng ating mga young farmers. Yes, partner. Talagang ang game-changing ang mga naisip nilang pagkakitaan. At tama din sila, no? Malawak ang agricultural value chain at kung titignan lamang natin maigi, marami talaga tayong pwedeng pagkakitaan sa agri-food system. Kaya diinan lang natin ng konti, partner, ano, na ayon sa pagsaliksik, no, ng Department of Agriculture at ng SIRCA, ang ating mga population ngayon, no, ang ating mga farmers ay nasa edad na 56 to 59 years old. Tumatanda na nga. Kaya ang Young Farmers Challenge ay talagang isang programang idinisenyo ng Department of Agriculture para i-entice yung ating mga kabataan to go into farming. So, mukhang ang effective itong ginagawa ng Department of Agriculture at para himayin natin, alamin natin ang mga detalye tungkol pa dyan, babalikan natin yan makalipas ang ilang mga paalala. Let's take a very short break. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Masaganang Pinas. Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Narito na ang kauna-unahang AI ecosystem para sa Philippine rice agriculture na tutulong sa'yo 24/7. Ang Palay. Layunin ng Palay na magbigay ng agaran at tamang payo sa lahat ng katanungan nyo tungkol sa pagpapalayan. Simple lang ang paggamit. Pumunta ka lang sa Facebook Messenger, hanapin ang DA PhilRice at itype ang iyong katanungan. Instant sagot agad anumang oras, araw at lagay ng panahon. Sa PhilRice Palay, may forever body ka na sa pagpapalayan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Amoy nakaka-joyful. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Usapang Agri. Nagbabalik po ang Masaganang Pinas. So, para mas maliwanagan pa po tayo tungkol dito sa programang Young Farmers Challenge, ay makasama po natin ngayon dito sa studio si Engineer Ann Glynn Lisbo, ang Chief ng AMAS Agribusiness Investment Promotion Division at Deputy Director ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture. Engineer Ann, welcome po sa ating programa. Yes, thank you and mabuhay. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng ating Masaganang Pinas. Medyo mahaba, ma'am, ang iyong title at kung saan po kayo nabibilang sa DA. Can you tell us muna po, ano ba yung AMAS Agribusiness Investment Promotion Division? Ano po ba yung trabaho niyo po doon? Yes. So, ang Agribusiness Investment Promotion Division ay isa lamang po sa mga unit in AMAS that is in charge of providing services, focusing on agribusiness development support and investment promotion. And Young Farmers Challenge program is one of our programs that the division is heading the implementation of the program. Ayun. So, mabigat ang trabaho ni Engineer Ana. Partner Gibo. Oo, partner. Kasama rin natin ngayon live, no? Si Director Junibert Disagon, ang pinuno ng Agribusiness and Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture. Magandang umaga po, Director Jeds. Magandang umaga, Sir Gibo, Ma'am Karen, and Engineer Ann, at sa ating mga kasama sa Siguro dahil ako po ay hindi taga-DA, pero very, very curious po ako tungkol dito sa Young Farmers Challenge. Ito po, Director, can you tell us, kailan po nailunsad itong Young Farmers Challenge? At syempre, ano po yung objective nito? Ang Young Farmers Challenge program ay unang inilunsad noong 2021 pa po at nagpapatuloy po ito ngayon ng ating patuloy tayong administrasyon. Ang layunin nito ay hikayatin ang ating mga kabataan na may edad na 18 hanggang 30 years old na magsimula ng mga bankable at sustainable agribusinesses na magiging source of livelihood nila at ng kanilang mga pamilya, at kasabay nito ay makakatulong tayo sa ating food security target. Sayang na lang po, Mang Karen, Sergi po, hindi na tayo ata maabot sa Young Farmers Challenge po. Nagagpas na tayo. Nako, mukhang hindi rin po kami pwede ni Sir Gibo kasi overage na ika nga. Pero feeling young pa rin naman po tayo, Director Disagon, sir. So, siguro, partner Gibo, ano ba yung mga mahalagang dapat natin malaman pagdating dito sa mga competition na ganito? Oo, kaya itatanong din natin kay Director Junibert, kung ano-ano yung mga kategoryang pinaglalabanan ng ating mga YFC, at ano yung mga premyong makukuha pag nanalo yung ating mga challengers, Director Jeds? Okay, salamat at nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ipaliwanag ito. So meron tayong tatlong kategorya sa ngayon. Yung startup, ang tawag natin dyan ay ito yung bukas o pwede sa lahat ng kabataan may edad na 18 hanggang 30 na mayroong bagong agribusiness idea. So talagang kagaya ng pangalan na startup, hindi po ito kailangan ng may existing businesses, pwede magsisimula ka pa lang. Ang kailangan lamang po dito ay isang viable at innovative business proposal. So, siyempre, kagaya ng lahat ng mga business proposal, kailangan makita natin yung kanilang mga idea at ano ba yung kanilang planong gawin. So, dito po sa startup, kasama dito yung agricultural production, food and non-food processing, at saka yung uso ngayon, yung digital agriculture. So, pangalawa pong kategorya natin yung upscale. Ang kategorya na ito naman ay para sa mga nakaraang YFC awardees na maayos po ang kanilang standing sa kasalukuyan. Ang nais po naman ito ay palakihin o palawakin ng kanilang negosyo. Yung napanalunan nila nung una ay para po mag-step up sila, mag-upscale, mapaunlad pa lalo. Dito po, kailangan ay mayroon na silang existing agribusiness at kailangan lamang nila ng additional financing. So ito po yung kakaiba ng dalawa. Yung startup,
nagsisimula pa lang, hindi kailangan ng negosyo, while dito upscale, kailangan na po ng mayroong kasalukuyan or existing negosyo in good standing at kailangan na lang po nilang palawakin at kakaroon tayo ng pagkakataon na bigyan sila ng additional na puhunan. Ang ikatlo po naman ay yung tinatawag natin intercollegiate. Ito naman po ay para sa mga estudyante ng mga state universities and colleges at local universities and colleges ng mga local government units. So, Ganon din po, layunin din itong mga ito ang bigyan ng pagkakataon ng ating mga estudyante na makapagsimula ng kanilang mga agribusinesses. So sa intercollegiate po, sila po yung mag-competensya yung mga nasa state universities at colleges na estudyante. Yun po yung tatlong kategorya natin na kasamang Ma'am Saren and Sir Gilbert. Opo, partner, nabanggit ni Director Junibert na meron tayong tatlong categories sa ating Young Farmers Challenge. Nandun yung startup, nandun yung scale up, upscale, at saka intercollegiate. So, Director, paano po natin to i-assess yung mga proposal nila? Paano po yung magiging takbo, at kung paano po natin ito i-assess, Okay. Unang-una, meron tayong provincial level. So, doon muna sa probinsya nila, doon muna sila magkakaroon ng counting screening, competition. Then, yung winner po ng probinsya, pupunta po sa regional. Kaya po sila doon. And yung mga regional winners naman, magpo-compete para sa national award. Ito po ay gagawin nila sa pamamagitan ng pagpresenta ng proposal at parang ipinipits po nila, parang pinapakita nila doon sa mga judges natin yung kakayahan ng bawat proposal nila. At gusto ko lang pong ipahayag na yung po mga judges natin ay karamihan po nito nanggagaling sa private sector. Yung po mga established businesses na halimbawa yung mga pinuno nila, mga presidente nila, sila po yung nagsisilbing judges ng ating mga competition. Kasama rin po natin dito yung mga taga-ibang ahensya ng gobyerno like the Department of Trade and Industry, state universities and colleges, and marami pa pong mga ibang partners natin para masigurado na batas at talagang may magandang kompetensya dito sa ating programa. Thank you po, Director Disagun, sir. Nabanggit ni Director kanina, nabanggit niyo, Director, na mahalaga yung creativeness, innovativeness, lalo na siguro dun sa category ng startup, kasi dapat may novelty, bagong-bago. So, Engineer Ann, can you tell us, bakit mahalaga na kailangan innovative, kailangan creative, kailangan kakaiba, at why do you think yung ating mga young people, sila ang meron nito? Yes, Ma'am Karen, ito ay mahalagang aspeto po ng ating mga young farmers magkaroon ng innovative ideas. Dahil tayo po ay naniniwala na doon sa kanilang mga ideas, yun po yung magdadala sa atin. At yun din po yung makakatulong sa ating mga farming community na maipakita ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya in agriculture sector. Pangalawa po, dahil po dito sa mga innovative ideas po nila, ito rin po ay isa sa ating patunay na ang mga innovative ideas ng mga kabataan ang siyang magbibigay ng source ng income at na hindi na nila kailangang mag-abroad pa at maghanap ng pangmatagalang pagkakakitaan para sa kanilang pamilya. Beyond that, as innovators po, naniniwala din tayo na dito sa idea na to, hindi lamang sila farmer. Sila po ay kinikilala natin bilang mga CEOs of the farming community and an influencer of our farming community. Yun po. So nag-iiba na rin talaga ang landscape pagdating sa agriculture, Partner Gibo. Pagkabataan talaga yung mangunguna dito, talagang nandun yung innovativeness. Meron pa nga nabanggit si Director, yung may digital agriculture na rin pala. May digital agriculture na rin. Amazing talaga. Pero siguro ang tanong is yung sustainability nitong ating project, itong ating competition. How is it sustainable? I believe natanong ni Sir Gibo kanina yung prices, di ba? So, kailangan meron tayong pagkukunan ng premyo. Is it all from the DA ba lahat? Meron bang galing sa private sector? Paano
po ito? Paano yung sourcing and funding, engineer? Yeah po. Yeah, thank you again, Ma'am Karen. Ano po? Siguro for ano lang context, while our young farmers, especially yung ating mga participants from the provincial, as mentioned po ni Director Jeds, nananalo na po sila doon sa level pa lang nung provincial winners, and they are receiving 80,000 pesos. Every winner po and every province po ay meron po tayong 10 winners every province. Pagdating po sa regional level, they will be receiving an additional of 150,000 pesos to ensure po that they would be able to continue the implementation of their business ideas. Then they will compete again to qualify for the national competition, for the national level, and when they again win the national level, makakatanggap sila ng additional 300,000 pesos. This is for the startup category. So I think kaya rin po kami nagkaroon ng another category, that is an upscale category, to ensure po that the winners would be able to continue their businesses na naumpisahan in the previous years. Kaya po tayo nagkaroon ng upscale category. And the intention is to help them continue and sustain their business operations. That is part of the program. But I think beyond the program, we rely on the performance of our YFC winners to ensure that whether the YFC's program is there or already done of the implementation, we are expecting and we are hoping that our YFC winners ay nandun pa rin po, nag-continue ng operation ng kanilang businesses beyond the program po. Oo, kaya partner, sapat po yung ating budget, no, para sa ating Young Farmers Challenge program. Kaya itanong naman natin kay Director Junibert, ano, na ilan na po ang kabuuang nanalo sa ating Young Farmers Challenge, Sir Junibert? At sino-sino po yung nakapag-benefit po nito na mga nanalo? Nag-ano ako, bigla ako nag-compute sa aking mga daliri kung ano na ba ang nalo at nare-erase ko. Hindi na pala natin kayang bilangin sa daliri at paalam. So meron na po tayong 4,982 young farmers beneficiaries. So gano'n na po karami yung community natin ng winners. And ito po sa buong bansa na nabigyan na natin ng financial grant. Ang marami po dito ay makikita na natin sa mga regular stores natin at talaga nagpa-participate na. Ito po ay mula season 1 hanggang season 5. Yes. Gano'n na po karami. So ayun, hanggang umaabot na tayo at nag-expand pa yung Young Farmers Challenge natin, Director Ann, ano? Yes. So, yung mga sasali po ba ay dapat enrolled or tapos na po ba sa agricultural school or paano po ba, Miss Ann? Pwede ba nating maipaliwanag sa ating mga nanonood ngayon? Yes po. Yun pong ating mga gustong magiging participants of our YFC ay hindi kailangang in school po sila. As long as sila po ay nasa edad na 18 years old hanggang 30 years old, pwede po silang sumali. Hindi rin po kailangang agriculture student po sila because and we welcome po yung other courses na enrolled po sila and participate doon sa ating YFC. So ganun po, Sir Gibo. Oo. Sa ngayon po ba, ilang porsyento na ang ating populasyon sa magsasaka? Based po doon sa ating RSBSA at the moment nasa around 10 million na po ang ating registered RSBSA. And so sa 10 million registered RSBSA natin, ilan yung mga young farmers natin doon? Ang balita ko ayon sa datos natin, mga nasa 330,000, no? Tama ba? Ayun, I think I have yet to validate that, Sir Gibo, but it would be good kung umabot na tayo sa 330,000 because we believe po then that YFC is just one of the program of the Department of Agriculture pagdating po sa kabataan. We have other programs with our Agricultural Training Institute. I think mas marami din pong community silang nabigyan na po ng assistance. So talagang nag-complement lang po itong ating Young Farmers Challenge program po. To engage yung ating mga kabataan. Okay. So,
given lahat ng mga sinabi ni Engineer Ann and ni Director Desagun, mukhang interesado yung mga kabataan. Marami po kayong natatanggap na mga proposals, tama po ba? Yes po, Ma'am Karen. Actually, for this season, actually for our season 6, we just Season 6 na. yeah, we just closed the application yesterday, July 31, and ang ating mga applicants across the country umaabot po ng 4,000 applicants po yung lahat. And however, nasa 651 lang po yung ating pinoproject na makapasok po for the regional, for the provincial winners. So ganun po kalakas yung demand for the program na marami pong talagang gusto pong mag-engage at magiging participants po ng ating programa. But yun po, patuloy po silang naglo-look forward po sa atin. So, siguro tanong ko kay Director Desagun, Sir. Director, yung proposal na banggit nyo, ano po ba ang hinahanap ninyo sa mga proposals nitong mga kabataan para masabi na malaki yung chance nila na makapasok dun sa very slim po na number na pipiliin po for this competition, Director? Salamat po dyan at may papaliwanag natin. Siyempre gusto natin yung hindi pa ulit-ulit na proposal. Napakarami na po natin magkakamukhang business proposal at kapag ganun, mahina po ang chance na hindi lang po doon sa kompetisyon, kundi mahina ang chance na umunlad yung negosyo niya kapag loss duplication na yung kanyang ginagawa. Kaya yung innovativeness, so number 1 yan, dapat sa kasulukuyan talaga mapipili na natin ng mga innovative ideas. And mapapakita po doon sa sustainability aspect ng proposal niya na kaya niya po tuloyin. Ang ating recovery rate yan dapat magtatagal siya ng initially 3 taon. So hindi pwedeng 6 na buwan lang natin na negosyo, so makapakita natin na gano'n para masama siya doon sa mga ating qualifiers. So, at nakita ko natin doon sa mula season 1 hanggang season 6, hindi po nahubusan ng ideas ng ating mga kabataan. It's really amazing and talagang hindi siya surprising but really appreciative tayo doon sa mga ideas ng mga kabataan. Ako medyo mukhang mahirap nga, dadaan sa butas ng karayom. Diba? Oo, sa DA, nababalitaan natin, Director Ann, Director Junibert, na maraming graduate ng agricultural schools ang hindi nagpa-practice ng agriculture. Ano po kaya ang dahilan natin? Wala silang lupa? Ano ba ang explanation natin sa DA niyan? Okay, sige. Director Gibo, nakakapag-director na si Gilbert ito. Actually, yung practice ng agriculture and agribusiness, hindi naman talaga kailangan ng lupa. So, ang kailangan natin ay pagyamanin, linangin, at ayusin ang kung ano man yung lupa at karagatan na meron tayo. So, sa agribusiness po kasi napakalawak ng agribusiness value chain. So para po, lalo sa particular na YFC program natin, hindi nila kailangan na mayroong piece of land para maging kasali. At ganoon din naman po sa ating agribusiness or kahit labas ng YFC, hindi rin kailangan na magkaroon ng lupa. Yung kagaya sa nakita natin kanina, yung vertical agriculture, vertical farming. Marami na po tayo mapapakita ng halimbawa na hindi talaga kailangan ng lupa para mag-engage sa agribusiness at saka sa agriculture. Okay. Director Junibert, Director Ann, doon naman po sa mga nag-graduate who go into practice, ano po ba ang ating binibigay? Kung meron bang credit or meron ba tayong grant? Ano-ano bang pwede nating ibigay na interventions doon sa ating mga graduate ng agriculture? Opo. Yeah, thank you, Sir Gibo. Doon po sa ating mga graduate ng agriculture, karamihan po sa kanila ay they proceed to proceed to more trainings with our Agricultural Training Institute. And if we find po na mas kailangan po nila nung financial support, we have the Agricultural Credit Policy Council, that is the ACPC, that has also a program for the youth po.
Meron po silang dedicated program para sa ating mga kabataan that they can access. So for the AMAS po na side, as part of our agribusiness development support, we can provide them a technical assistance para po makapag-access po, mailink po natin sila doon sa facility po ng ACPC. So hindi natatapos ang tulong ng Department of Agriculture matapos manalo yung isang proposal o isang youth competitor, ano? So meron pa ring mga tulong na maaasahan and trainings, yun ang mahalaga, ano? Pero well, we are so happy for the winners, ano? Kasi may cash prize na, partner, di ba? May cash prize na sila. Meron pa silang mga incentives. Pero ito naman ang tanong, siguro tanong natin kay Director, ano naman po ang nangyayari dun sa mga proposals na hindi po napipili, o paano ko yung mga sumali pero hindi po sila pinalad na manalo, pero baka naman po mawalan po sila ng pag-asa niyan, Director? Alam niyo, parang ano yan minsan sa mga isang competition tungkol dyan, para po yung mga singing contest. Yes. Hindi naman lahat na nag-champion sa singing contest, sila yung naging maunlad na singer. Meron mga second prize, third prize, at meron din pong hindi nanalo na siya yung sikat ngayon. So ganun din po sa YFC. Makikita natin na hindi sila yung nanalo. Of course, nanalo na sila sa provincial at regional. Hindi sila naging national winner, pero sila yung nasa shelf ng supermarket. Sila yung nagbebenta at nag-export. So, sa kabilang banda, nakikita namin na sa halip na mag-discourage, form of discouragement doon, nagiging inspirasyon na hindi sila nanalo para mas pagbutihin nila. At hindi lang po yun, kahit hindi sila nanalo, yung exposure nila ay kasama na yun sa competition na nakilala ng maraming tao, yung kanilang produkto. So, naniniwala po kami na mas lamang yung naging inspirasyon yung kahit hindi sila nanalo, kumpara doon sa naging discouragement nila sa pagkatalo po nila o sa hindi pag-angat po sa competition. So yun po yung namin, at nakakausap pa rin po namin sila at patuloy po silang nagpapatulong, naghihingi ng assistance yung mga hindi na pinahal na manalo upang mapaunlad pa yung kanilang agribusiness. So, hindi naman po napapabayaan at natutulungan pa rin, open pa rin ang DA at ang inyong department, ano, sa mga hindi po pinalad pero gusto pa rin i-pursue yung kanilang mga proposals. Ayan. So, at least partner, ano, may gabay para sa mga kabataan. Of course. So, eto na siguro, partner, ano? Tatanungin natin si Director Junibert at saka si Director Ann, ano po ang kanilang mensahe, no, sa ating mga young farmers na sabi nga, future of Philippine agriculture. Unahin muna natin si Director Junibert, ano? Sabi nila, hindi lang future kundi yung ating kasalukuyan, yung ating mga kabataan. So yung kasalukuyan natin na future, kahit humihingi tayo ng partnership, hindi lang bilang kliyente as a Young Farmers Challenge Program, bilang kapartner natin sa development sa agribusiness at sa agriculture. So, patuloy po sana nilang tangkilikin ang ating programa at tayo po ay bukas sa mga suggestion kung sa tingin nila paano pa natin mapapaganda ang ating programa. Ay huwag po kayo mag-atubili na usapin yung ating mga regional offices kasi meron po tayong 17 regional offices na sila yung unang humaharap sa ating mga possible and potential Young Farmers Challenge participants. So, ganun po, salamat sa inyong pagtangkilik at patuloy po yung suportahan. At kung ano man yung gusto nyo suggestion, ay kami po bukas at makikinig po sa inyo. Ayun. Thank you very much po. Ayan, Hingan din natin ng konting mensahe si Director Ann. Yes, thank you so much po for the opportunity ulit na maging part po nitong ating episode. And dagdag ko na lang po doon sa mensahe ni Director Jeds kasi as I've mentioned earlier po, we are now to start the competition for Season 6. So ako po ay
patuloy na magpapabot sa ating mga candidates, sa ating mga participants for Season 6. Sana po ay galingan po ninyo sa season na ito at alam po namin na mabigyan po din ninyong lahat ng justice, yung lahat ng preparations po ng ating Department of Agriculture at lahat po ng ating mga YFC Focals across the country po ay talagang nandyan po para mag-assist po sa inyong lahat. So, good luck and we hope to see you po sa ating Season 6 National Awarding Ceremony. I think it will be done in Soxargen. Jensan. Yeah. So, Jensan po. So, pakaabangan nyo po yun. Thank you po. Thank you, Engineer Ann. Sana makasama tayo doon. Mukhang ikaw sigurado na makakapunta ka. Saka si Director Desago. Thank you po, Engineer Ann. So, salamat din po sa ating mga naging panauhin ngayon sa kanila pong mga ibinahagi sa atin ngayong episode na ito sa Masaganang Pinas. Pero for now, let's take a very short break. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ang Masaganang Pinas. Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Let's all be responsible. Paano? Simple lang, sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, pati baba ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan, mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na, makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful!
Boston. Amoy nakaka-joyful! Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Benteng bigas ay meron na. Preso, the best. Iba ang saya. Benteng bigas ay meron na. Welcome back dito sa Masaganang Pinas. At talaga naman, partner Gibo, patuloy ang mainit na pagtangkilik ng ating mga kababayan sa Benteng Bigas program. Kaya naman patuloy din itong pinapalawak ng pamahalaan. Tutok lang kayo dito sa ating programa dahil tuwing Sabado, ia-anunsyo namin kung saan ang kanilang mga pwesto. Gayon din ang mismong schedule ng bentahan ng P20 Rice. Narito po ang mga lokasyon. Tuwing Biyernes sa Barangay Santo Niño Rizal sa Occidental Mindoro, Municipal Gymnasium sa Magsaysay Occidental Mindoro. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes naman sa Sitio Triangle Barangay Matula-Tula, Pola, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Lunes hanggang Biyernes naman sa Poblasyon 4 sa Victoria, Oriental Mindoro. Lunes hanggang Sabado naman sa C5 Road, Calsadeco Compound, Barangay Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro. Lunes hanggang Linggo naman sa Barangay Barahan, Santa Cruz, Occidental Mindoro. Municipal Gym sa Paluan, Occidental Mindoro. Barangay Parang, Calapan City, Oriental Mindoro. Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Barangay Kakawan, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Mahalaga ang inyong tulong sa pagpapalawig ng bentahan ng Benteng Bigas at ng iba pang pag-abot kamayang produktong pang-agrikultura para sa ating mga kababayan. Pagkakataon nyo na sumali sa bayanihang ito sa pamamagitan ng pagpapagamit ng inyong permanent o semi-permanent structure para maging kadiwa o Benteng Bigas site. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang da.gov.ph. At yan po ang kabuuan ng aming programa ngayong araw. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Para sa mga hindi nakapanood ng ating live episode, abangan po ang aming upload tuwing Lunes sa DZRH FB at YouTube pages. Nais ko din pong magpasalamat sa ating young farmers dahil sa kanilang pagiging aktibong partner ng pamahalaan sa food and nutrition security at agriculture development and modernization. See you next Saturday, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga, dito lang sa DZRH. Makinig, makilahok at makiisa para sa sapat at mayabong na agrikultura. Tayong lahat sama-sama sa isang Masaganang Pinas. Araw-araw ang pagkain galing sa pananim, sa bukid, sa tindahan hanggang sa habag natin. Pagkat ang pagsasaka ay bayanihan kaya natin, na kapag nagsama-sama pag-asayanihin. Tuloy-tuloy man ang alon dito sa karagatan, kapit bisig ang paglayag at di sinukuan. Pagkat ang mangisda ay tugon ng mamamayan, mula sa kahirapan aahon tayo dyan. Dahil sa programang umakay, mga lider na gumabay. Ngayon ang magsasaka at ang mangingisda ay unti-unti nang naiaangat. At lahat
magkasama sa pagbuo at pagtatag ng masaganang Pinas. Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. This Saturday on Scene Zone, usapang pelikula kasama mga direktor na bahagi ng Cinemalaya 22. Ako po kasi long time avid fan ng Cinemalaya but first time filmmaker competing sa festival. Pag-resonate doon sa kwento. Siyempre masaya lang yung ikaw ng araw ay. Pagkatapos nila manood ng